Matatag, Grade 1, Quarter 2, Week 7, Day 1. Describe how obedient is demonstrated based on concrete example. Panimulang gawain. Basahin ang salita sa ibaba at sagutin ang tanong. Obedience o pagsunod. Panimulang gawain. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng salitang obedience o pagsunod? Ngayong araw, tatalakayin natin ang kahalagahan ng pagsunod sa mga tagubilin o instruction ng mga nakakatanda at mga pinuno at kung ano ang mga maaaring mangyari kung hindi tayo susunod sa kanila. Pagsunod sa pinuno ng grupo. Nakakita na ba kayo ng grupo ng mga langgam na nakalinyang gumagapang sa dingding o sa sahig? Ang mga langgam ay nagsisikap na mag-imbak ng pagkain para sa kanilang kolonya. Kilala niyo ba ang mga pinuno sa paaralan, sa bahay, sa kanilang maliit na grupo, sa grupo ng mga tagapaglinis, sa klase, mga club o organisasyong kinabibilangan nila? Sagutin, magbigay ng mga halimbawa ng mga tuntunin o tagubiling ibinigay ng mga pinunong ito. Ano ang inyong natutunan sa araw na ito? Bakit mahalagang sumunod sa ating mga pinuno sa pangkat? Ano ang maaaring mangyari kung hindi natin gagawin ang ating mga alituntunin? Gumuhit ng pangkat ng mga langgam, bubuyog o orkestra at konduktor, mga nagmamarsya, basketball team at coach o iba pang grupo. Tukuyin ang pinuno sa grupo. Kulayan ang iginuhit, kumpletuhin ang pangungusap sa ibaba. Week 7, Day 2. Panimulang gawain. Ano-ano ang mga halimbawa ng mga pangkat o grupo na may pinuno? Bakit mahalagang sumunod sa ating mga pinuno sa pangkat? Ano ang maaaring mangyari kung hindi natin gagawin ang ating mga alituntunin? Sagutin, sa bahay, sino ang mga kailangan nating sundin? Sa paaralan, sino ang mga kailangan nating sundin? Ngayong araw, makikinig tayo sa kwento tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa mga alituntunin sa bahay at sa paaralan. Pagsunod upang maging ligtas at maayos ang kapaligiran. Magbigay ng mga halimbawa ng mga alituntunin sa bahay o mga responsibilidad na ipinagkatiwala ng kanilang mga magulang. Sa ating kwento ngayong araw, aalamin natin kung ano ang mga alituntunin at iniutos sa mga tauhan. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Patawad tatay, patawad nanay. Kwento ni Gina Sekuho Iwayan, guhit ni Arnie G. Hiponya. Ako po si Boboy na mahilig maglaro. Gusto kong maglaro ng bola kasama si Bamba. Mabait na bata si Bamba, masunurin sa kanyang tatay at nanay. Nag-aaral siya, tumutulong at naglalaro din. Isang araw ng Sabado, naglaro kami ni Bamba. Tinawag siya ng tatay niya. Boboy, kailangan ko nang umuwi. Nagmabadaling sabi ni Bamba. Naalala ko kasi na may pinapagawa sa akin si tatay, sabi ni Bamba. Nag-alala si Bamba kaya sinamahan ko siya pauwi. Patawad po tatay, nakalimutan ko ang utos mo sa akin kanina, sabi ni Bamba. Patawad rin po Manong Boy, naaliw kasi kami sa paglalaro, dagdag ko pang sabi. Basta sa susunod, sikaping masunod ang utos ni tatay, sabi ni Manong Boy. Opo tatay,
Sisikapin namin, pangako ni Bamba. Umuwi ako sa bahay namin at hinanap ko si nanay. Patawad po, nanay, sabi ko sa kanya. Mabait kasi si Bamba, masunurin sa kanyang tatay at nanay. Gagayahin ko po siya, sabi ko pa kay nanay. Sagutin ang mga tanong. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Bakit pinamagatang patawad tatay, patawad nanay ang kwento? Ano kaya ang kasalanan ni Boboy kaya siya humingi ng tawad sa kanyang nanay? Tama ba na humingi ng tawad sina Boboy at Bamba sa kanilang mga magulang? Bakit? Kung ikaw ay niyaya ng inyong kaibigan na maglaro ngunit may inutos pa ang inyong nanay o tatay, ano ang iyong gagawin? Bakit? Bakit kailangang makinig at sumunod sa mga magulang? Ano kaya ang maaaring mangyari kapag hindi tayo sumunod sa kanila? Sagutin, ano-ano ang mga alituntunin o pananagutan sa bahay ang itinala ng iyong mga magulang? Magbigay ng mga tuntunin sa paaralan at klase na itinakda ng punong guro ng paaralan, mga security guard, guro at iba pang tauhan ng paaralan. Ang pagsunod sa mga taong may otoridad sa tahanan at sa paaralan, mga magulang, guro, security guard at iba pa ay nakakatulong na mapanatili ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa lahat. Para sa bawat tuntuning ibibigay ng mga mag-aaral, tanungin sila kung paano ito nakakatulong na mapanatili ang isang ligtas at maayos na kapaligiran. Group activity. Role-playing. Bumuo ng maliit na grupo. Italaga ang alinman sa mga sumusunod na sitwasyon sa bawat grupo sa roleplay. Group 1, inanyayahan ka ng kaibigan mo na maglaro kayo sa labas ng bahay, ngunit sabi ng nanay mo, gawin muna ang iyong assignment bago maglaro. Para sa ikalawang grupo, kailangang lumabas saglit ng inyong guro sa silid-aralan dahil may kailangan siyang kunin sa principal's office. Sinabi ng guro sa mga mag-aaral na huwag lumabas ng silid-aralan at kailangang manatiling tahimik habang ginagawa ang gawain. Kung kayo ang mga mag-aaral, ano ang gagawin ninyo? Para sa ikatlong grupo, nais tumawid ng bata sa kalsada sa labas ng paaralan ngunit malayo pa ang pedestrian lane. Sinabihan siya ng security guard na huwag basta-bastang tumawid at tumawid lamang sa pedestrian lane. Kung ikaw ang bata, ano ang gagawin mo? Tandaan, ano ang inyong natutunan sa araw na ito? Bakit mahalagang makinig at sumunod sa ating mga magulang at guro? Kumpletuhin, susunod ako sa iutos ng aking magulang at guro dahil panuto, tukuyin at kulayan ang pinuno ng dapat sundin sa bawat larawan sa ibaba. Week 7, Day 3. Sagutin, paano nakakatulong ang mga tuntunin sa silid-aralan na mapanatili ang isang ligtas at maayos na silid-aralan? Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga kahihinatnan sa pagsunod sa mga alituntunin ng mga magulang, guro at pinuno ng grupo. Kahihinatnan ng pagsunod sa mga alituntunin. Talakayin natin ang kahihinatnan ng bawat pahayag ng alituntunin. Kung halimbawa, rule, makinig kapag may nagsasalita. Kahihinatnan, kung tayo ay makikinig kapag may nagsasalita, mas madali nating maintindihan ang kanilang sinasabi. Magpaalam sa guro bago lumabas ng silid-aralan. Kahihinatnan,
Kung tayo ay magpapaalam sa guro bago lumabas ng silid-aralan, malalaman ng guro kung sino ang lumabas at mababantayan niya ang pagbalik natin. Group activity, role-playing. Mga panuto, magpakita ng mga larawan o gawin ang mga sumusunod na sitwasyon kung saan ibinibigay ang mga utos at kailangan ang mga tugon. Bigyang diin ang mga pagbabago sa tono at pitch kapag ibinigay ang mga utos at kapag ibinigay ang mga tugon. Ipakita sa mga mag-aaral kung paano magbigay ng mga utos at kung paano tumugon. Scenario 1, ang silid-aralan ay sobrang makalat. Teacher's command, mga bata, linisin ang paligid ng inyong upuan. Pulutin ang mga basura at ilagay ito sa basurahan. Learner's response, opo teacher. Sagutin, bakit mahalagang linisin ang inyong paligid? Scenario 2, may group work na ibibigay si teacher. Teacher's command, mga bata, bumuo kayo ng grupo na may 4 na miyembro para sa ating gawain. Umupo kayo sa sahig. Learner's response, opo teacher. Sagutin, bakit mahalagang sundin ang mga tagubilin ng guro para sa pangkatang gawain? Group activity, role-playing. Hatiin ang klase sa 2 pangkat. Ang pangkat A ang magbibigay ng utos sa unang senaryo at ang pangkat B ang tutugon. Magbabago ang mga grupo ng mga tungkulin pagkatapos ng bawat senaryo. Scenario 1, hindi maayos ang hanay ng mga upuan. Teacher's command, Group A. Learner's response, Group B. Sagutin, ibigay ang kahihinatnan ng pag-ayos ng mga upuan ng tama. Scenario 2, maingay ang mga kaklase habang nasa labas ang guro. Teacher's command, Group B. Learner's response, Group A. Kumpletuhin kung tahimik ang klase. Ano ang inyong natutunan sa araw na ito? Bakit mahalagang makinig at sumunod sa mga utos at alituntunin ng mga nasa otoridad? Week 7, Day 4. Catch Up Friday. End of Week 7. Well done!